Sanggang dikit ang mag-BFF na sina Aina at alias Jenny. Pero nang magpatong-patong na ang utang ni Jenny sa kaibigan at nang singilan time na, aba, si Mars na empleyado raw ng City Hall, naging mapanakit na nga. Nananakot pa umano na may mga koneksyon daw siya sa kanyang trabaho. Nagpadala ng mensahe sa Resibo Action Center si Aina para ireklamo ang kanyang dating kaibigan na may patong-patong na utang. Kwento niya, malalim naman daw ang kanilang friendship noon. Mula staycation sa mga hotel, summer outing, coffee date hanggang sa pagiging nina ni Jenny sa anak ni Aina. Always present and supportive daw si Jenny. Pero dahil sa utang, nagsimula ng magkalamat ang kanilang pagkakaibigan. Parang kapatid na nga po turing po sa kanya. Araw-araw po kaming magkasama, kahit saan po siya pumunta, lagi niya akong sinasama. Araw-araw din po siya nagpupunta sa amin. Gabi ng October 4, makikita sa CCTV na nag-uusap ang may-ari ng bahay na si Aina, ang kanyang kumari na si Jenny, nakasama ang kanyang ina. Pero ang inaakala ni Aina na pagbisita ng kanyang kumaring si Jenny, panunugod na pala! Yung pong araw na yon, nag-post po ako sa social media, sabi ko, bayaran niyo yung mga utang niyo, hindi yung puro na lang kayo yabang at puro na lang pangako. Yun po yung minayday ko. Kahit basahin naman po ng ibang tao, wala naman po talagang direktang pangalan. Nang mabasa raw ni Jenny ang post ni Aina, affected batch daw si Mars. Kaya dito na raw nito sinugod ang kanyang kumaring si Aina. Ito po yung aktual na video ng pananakit ni alias Jenny sa biktimang si Aina. Sa unang tingin, mukhang isang simpleng usapan lamang pero matapos pong magtatalak ni Jenny, dito na niya sinugod ang kanyang kumaring si Aina. Ayan po, makikita ninyo, pinagsasapak at pinagsasabunutan. Ito pong isang babae na umaawat sa dalawang magkumare ay sinasabing inaraw ni Jenny pero wala rin doon nagawa. Mabuti na lamang at may CCTV sa loob ng bahay ni Aina kaya naresibuhan ang pananakit sa kanya ni Jenny. Pagkaibigan sa San Fernando, Pampanga, tila nagkasiraan na dahil lang sa utang. Ang pananakit, nakulan mismo ng CCTV sa bahay ng biktimang si Aina. Yung pasa na to, tas yan, may mga mahapdi. Hindi ko rin expect na sasaktan niya akong ganon. Sumbong ni Aina sa resibo. Umabot na raw ng mahigit 200,000 piso ang utang ni Jenny at halos lahat ng ito, siya raw ang nagsilbing guarantor o tagasalo ng bayad. Ito po yung 85,000 na 5/6, 50,000 na personal money ko, 34,500 na 5/6 din, 16,000, 5/6 din po, tapos 38,920 po na paliwagan after po niyang nagsahod na hindi na siya nagbayad. Nasa total po nito is 224,000. Lahat-lahat na po ng nakabanggit na nakagarantor po ako, pati na po yung personal pera ko po na napahiram sa kanya. Doon po ako talagang sobrang na-stress talaga ako noon kasi kapapanganak ko lang yung tao, nilusba ko na first time pong mangyari sa akin yun. Nang dahil lang po sa ibang tao. Pero ang mas ikinainis pa raw ni Aina, ang maluho at lavish lifestyle ni Mare na parabang walang utang. Kumakain sa isang restaurant, nagko-coffee siya, ganyan. Tapos nag-celebrate po siya ng birthday niya na kung tutuusin po, hindi naman bawal eh. Kaya lang, maging ka naman sana sa mga taong ikaw nakakapag-celebrate ka pa. Kamusta naman yung mga taong nasa sitwasyon nila nang dahil sa'yo? Yun po yung iniisip ko eh. Ilang beses na raw sinubukan ni Aina na makiusap kay Jenny na magbayad na pero ba't naman daw kung sino pa ang nagpautang, siya pa ang kailangang magmakaawa? Ginawa ko po, nagpunta po ako sa bahay nila, umiiyak po ako. As in, umiiyak po ako, nagmamakaawa po ako, natulungan ako. Tapos sabi ko, Day, tulungan mo ako, sabi kong ganyan. Umiiyak po talaga ako noon, nung time na yun kasi iba na po yung ginawa. Yung nanay niya po kasi, umalis ka dito, sabi po sa akin ganyan. Doon po ako naawa sa sarili ko kasi hindi ko naman po talaga utang yun. Pero ako po yung ginanon.
Dito na nalaman ng resibo na ang paniningil ni Aina may mas agaran at malalim pa palang dahilan. May sakit po ako, tapos ito nga po, yung diagnosis po sa akin na may 7 kidney stone po ako, tapos may 2 cyst na kailangan ko po talaga ng gamutan dito. Ito po yung mga gamot na iniinom ko sa ngayon na nireseta po ng doktor sa akin. Tapos hindi naman po pa mo basta-basta yung mga gamot na to kasi ang mamahal po. Sa gamutan ko po, 2,000 po yung lahat ng 3 gamot pa lang po yun sa isang linggo. Tapos iba pa po yung consultation ng doktor sa akin na 500. Ayon kay Aina, sa tuwing naniningil, ang panakot pa raw ni Jenny ang pagiging empleyado niya sa City Hall at ang kanyang mga di umano'y koneksyon dito. Ito pong hawak ko ngayon ay ang resibong ibinigay sa atin ng biktimang si Aina. Nakasaad po sa mensaheng ito ang umano'y pagmamalaki ni alias Jenny sa kanya raw mga koneksyon. Kapampangan ang ipinadalang mensahe ni Jenny kay Aina. Pero para mas maintindihan natin kung ano ang sinasabi, tin-translate po natin ito sa Tagalog. Ito po ang ibig sabihin nito. Diyan ako sa gobyerno nagtatrabaho, lalo na ang hawak ko ay konsehal. Marami akong pwedeng lapitan at hingan ng tulong. Dahil hindi magkasundo sa mga utang, Pebrero nitong taon, umabot na sa barangay ang reklamo ni Aina laban kay Jenny. Base sa record namin, may dinulog na reklamo noong February si Ma'am Aina laban kay nagkaroon ng amicable settlement sa Lupon. Lang nag-lapse yung 6 months na hindi natupad yung kasunduan nila. Kaya nag-issue po kami ng motion for execution. Nito lang Huwebes, pinuntahan ng resibo ang San Fernando City Hall para kumpirmahin ang sinasabing mga koneksyon di umano ni Jenny. Hindi natin ito tolerate yon. Iko-call natin ng attention kung sino man yung dinadrag na name at kung kanino man under yung nag-mention ng name drop na yon. Kailangan ni-reprimand yon. Kasi hindi dapat na ginagamit yung pangalan ng mga opisyal dito sa siyudad ng San Fernando para makapanakot at para makapanglamang. Nakapanayam ng resibo si Jenny. Ipinaliwanag niya kung bakit niya nagawang saktan si Aina. Every time na nakikita ko yung mga my day niya, wala akong pakialam. Sabi niya sa anak ko na lahat ng inutang mo, pinakain mo din naman sa anak mo, sabi niya gano'n. In that case, parang ang dami niya nang sinasabi sa akin, hinahayaan ko lang. Nagpo-post lagi siya, hinahayaan ko, wala akong pakialam. Eh di wala naman. Hanggang sa nagkainitan na, lumapit ako sa kanya, tsaka ko siya sinabunutan. Sabi ko, punong-puno na ako sa'yo, sabi ko, lahat na lang ng tinatanggap ko, mga binibitaw mong salita sa akin. Lahat na lang, pati anak ko, sabi ko, hinahayaan ko lang. Pero ngayon, punong-puno na ako sa'yo, kaya ganyan ko siyang nasapunutan. Buwelta naman ni Aina. Hindi po totoo na dinadamay ko yung anak niya. Kasi yung sa my day ko na yon, may pinariringgan din ako na na-explain ko naman na sa kanya yon. Pero hindi ko alam, nung time na yon, pumunta siya sa bahay, tapos tinanong niya ako kung sino yung pinariringgan ko. Ang sabi ko sa kanya, kung sa tingin mo, ikaw, edi ikaw. Ikinonsulta ng resibo sa isang abogado ang mga kasong pwedeng isampa ni Aina laban kay Jenny. Itong pananakit na to, maliwanag na physical injury ito. Serious, less serious, and slight physical injury. Kapag napatunayang nagkasala, pwedeng makulong ang nanakit ng hindi bababa sa 1 buwan. Paalala rin ng abogado, mas mainam na may pirmadong kasunduan sa tuwing nagpapahiram ng pera. Sa batas natin, syempre sabi ng batas natin is, there's no delay if there's no demand. So paano natin nahabulin ang isang taong nangutang na ayaw magbayad? Ang unang step natin, nagpapadala tayo ng demand letter para bigyan siya ng pagkakataong i-comply niya yung obligation niya. Kung sakaling hindi pa rin siya nag-comply sa obligation despite knowing that he has pending obligation, which is due and demandable, pwede tayong magsampa ng kaso. Kapag yan ay hindi lalagpas ng 1 milyon, yung perang inutang, small claims yan. Pero kapag lumagpas na yan ng 1 milyon, pwede na yan i-file sa regular court. Yung message ko naman sa kanya na sana maging okay siya. Magbayad siya sa mga pinagkakautangan niya para maging maano din yung buhay niya. Yung maalis yung tinik niya sa dibdib na wala na siyang naagrabyadong tao.
Sana maging aral din sa kanya yung nagawa niya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel